Welcome back again dito po sa YouTube channel ng Malago Forum. So, it's been a while po since I uploaded a video dito po sa channel namin. And I'm very sorry po dahil medyo naging busy recently po. Sa video nito, gusto pong discuss sa inyo ang tungkol po sa pagtaas ng visa application charge ng Japan para po sa mga papasok ng mga bagong foreigners sa bansa nila. Ang implementation po nito, ang bagong ordinance na ito ay sa July 1, which is today po upon uploading ng video nito dito nga po sa channel namin. So para sa ating mga Pilipino na wala pa din pong no visa entry rules dito sa Japan, sakop po tayo nito kaya dapat pong malaman ninyo ang nilalaman nito. Maraming mga iba't ibang pag-unawa or understanding ang iba nating kababayan tungkol po sa bagong ordinance ito. Tulad po ng noong ipinost ko ito sa Facebook page po namin, marami pong iba-iba yung pagkakaintindi. So sa video na ito, gusto ko pong clarify, i-discuss po sa inyo yung Tagalog para siguradong hindi po kayo magkamali sa pang-unawa. Okay? So let's start it. So first, punta po muna tayo sa visa application flow. So sa ngayon, ang pag-apply po ng visa ng Japan visa ay ito po yung pinaka-flow niya. Ang isang applicant po ay dapat lang ipasa ang lahat ng mga documents, yung mga requirements and application form sa BFS Global Center Office which is accredited or merong permit po na tumanggap ng mga application. At ang nabigay nga po ng permission dyan ay yung Japanese Embassy. So dati po ang mga accredited agency po ang pinagpapasahan po natin para po mag-apply ng visa. Pero ito po ay nabago simula nung last year, April. So since hindi pwedeng mag-apply ng visa sa Japanese Embassy Office ang isang applicant directly, ang daan po natin lahat sa ngayon ay ang BFS Global Office po. Okay? So tandaan po natin yan, yung BFS Global Office. Merong ibang kababayan naman natin na kumukuha pa din po ng service sa mga dati nilang ginagamit ng mga agency for their visa application po papasok ng Japan. So, this is okay. Wala pong mali po dyan. But then, yung mga agency naman na pinagpasahan ninyo ng inyong documents ay dadaan pa rin po sa BFS Global. Dahil nga po hindi sila pwedeng magpasa or mag-direct apply na sa ngayon sa Japanese Embassy. So, wala na po silang permiso para gawin yan. So, magiging flow is dadaan kung gagamit po kayo ng agency, so agency, then BFS Global, then Japanese Embassy. Or kung hindi kayo gagamit ng agency, ang direct nyo po is BFS Global, then Japanese Embassy na po. Yan po. So tandaan po natin, for visa application in Japan, sa BFS Global Office po kayo mag-inquire at magpasa ng inyong application at mga requirements. Maaaring ma-check nyo po yan ang detalye, lalo yung mga requirements sa pag-apply ng visa sa kanilang official website po. Okay? So, ngayong alam niyo naman po ang pinaka-flow ng visa application papuntang Japan, punta naman po tayo sa pinaka-main topic natin sa video nito. At ito ay ang tungkol nga po sa pagtaas ng visa processing charge na sinisingil po ng Japanese Embassy para po sa mga applicant. So, at present, ito po ang charge niya ngayon, no? So, para po sa mga tourist or family visit visa applicant, wala pong sinisingil na kabayaran ang Japanese Embassy para po sa mga ganitong klaseng visa. Pero para sa mga visa na ang period ay more than 90 days, tulad po ng mga working visa, student visa, spouse visa at iba pa, ay meron pong bayad silang sinisingil. So sa ngayon ay binabayaran ng applicant para dito ay yung amount na 1,150 pesos po. So yan lang po para sa single entry na malimit nilang binibigay sa ngayon. Ito po ang charge na sinisingil nila para po sa lahat ng mga Pilipino applying for Japan visa sa ngayon, basta't long term nga po. Makikita nyo din po ang information na ito sa official website po ng Japanese Embassy sa Pilipinas, or you can click the link sa baba sa description ng video nito para mag-direct na at makita nyo po yung amount information nito. Okay? But then, simula po sa today, July 1 nga po, pina-implementa po ng Japan government ang pagtaas ng singil sa visa application. Ang reason ng pagtaas nilang ito ay dahil po sa sobrang mababa daw ang singil nila sa ngayon compared sa ibang bansa, lalo na sa mga European country at sa Amerika. Dahil dito, bigla nilang itinaas ito ng almost 5 times ng present charge post nila sa ngayon.
So lahat ng bansa ay sakop nito at walang exemption kung kaya't marami din po ang nagrereklamo. Sa ginawang ito ng Japan, maaaring hindi nila ma-achieve daw yung plano nila makapagpasok ng foreigner dito sa Japan na aabot ng 60 million by year 2030. So ano ang nilalaman at magkano nasa ngayon ang itinaas na mga visa application? So para sa inyong para po maintindihan niyo mabuti, hatiin po natin ang type ng visa na pwedeng ma-apply sa Japanese Embassy by visa period po na binibigay nila. Isa po dito ay yung short-term visa. So maikli po siya, no? Or temporary visa na tinatawag nila dahil nga po temporary lang ang stay sa Japan at hindi po magtatagal. Ang visa na binibigay nila dito ay usually hindi po lalagpas ng 90 days. So like yung tourist visa at family visit visa, yan po ang pinaka-common. Pag ganitong type ng visa ang apply ninyo, free of charge po. Wala po kayong dapat bayaran sa Japanese Embassy. So before, free of charge. Then ngayon sa pagtaas po nilang charge din is free pa rin po. Wala pong pagbabago dito. Basta ang visa period ninyo is 90 days or below. Okay? Then kabaliktaran naman po ng short-term visa ay ang tinatawag nilang long-term visa na usually ay more than 90 days ang binibigay nilang visa period. So ang mga sample ng visa na long-term visa ay ang student visa, working visa, SSW at Japanese spouse visa po. Pag ganitong type ng visa ang apply ninyo, may babayaran po kayo once na maaprubahan po or bigyan po kayo ng visa ng Japanese Embassy. Ang amount ay naging almost 5 times nga po ng present amount sa ngayon tulad na makikita nyo sa screen. So mula sa 1,150 pesos na single entry, ito ay magiging 5,750 pesos na po. So ulitin ko po, ang bagong charge na ngayon is 5,750 pesos po. So yan po magiging bagong bayarin usually ng mga applicant ng long-term type of visa. Again, makikita nyo din po ang details tungkol po sa bagong charge na to sa official website po ng Japanese Embassy sa Pilipinas. So bilang confirmation lamang po, no, so naglabas po ng information ng Japanese Embassy sa kanilang website po sa Pinas about this matter po. So although clear naman po ang information na nakasulat in English, subalit may ibang kababayan natin na iba po ang pagkakaintindi dito. So ayon sa ibang kababayan natin, hindi daw po kasama ang mga Pilipino sa bagong pagtas nito at ito ay para lang sa ibang nation or non-PH national na mag-apply ng visa sa Pilipinas. So dahil dito, I tried to clarify, to confirm, nag-double check po ako sa Japanese Embassy, nag-send po ako ng email sa kanila at ito po ang sagot nila sa katanungan kung hindi ba kasama talaga ang mga Pilipino sa pagtaas na gagawin nila ito. At tulad po na makikita nyo sa screen, nakasulat po sa screen, meron na rin pong translation yung sagot nilang Japanese. So ayon po sa kanila, kasama po ang mga Pilipino sa pagtaas ng visa application charge kapag long term ang visa na ina-apply at kapag na-apruhan po. Kapag short-term visa naman po, yung 90 days or below po ang in-apply nyo, it's free. Wala po kayong babayaran sa Japanese Embassy Office po. Okay? So again, ulitin ko po, kapag long-term visa ang babayaran niyo kahit Pilipino kayo, ang dapat yung babayaran ngayon is yung bagong charge po na nasa 5,750 pesos na po. Okay? So last bilang reminder lamang po, so yan po ang mahalagang information. Ito po yung mahalagang information sa pagtas na gagawin nila sa Japan visa application sa ngayon. So yun, as a summary nga lamang po, ito po ang mahalagang bagay na dapat yung tandaan. So una, ang pagtas na ito ay magsisimula nga po sa July 1, today. Kung kayo ay nakapagpasa na ng application before this date at nakapasok na sa Japanese Embassy ang inyong mga documents, hindi po kayo kasama dito. The next, ang tinutukoy na free of charge dito ay ang kababayaran po natin sa Japanese Embassy site or for visa application kapag na-approvean. Meaning, yung ibang bayarin sa BFS Global at iba pang agency services na maaari nyo pong kunin ay hindi po libre at dapat nyo po bayaran. Kung magkano yung dapat nyo bayaran, check nyo po sa BFS Global or sa mga agency kung saan po kayo gagamit ng service nila. Okay? Then last, para po madali nyo matandaan, kapag ang visa period ay 90 days nga po or below, free of charge siya. Kapag ang visa period is longer than 90 days, yung mga long-term visa, yan po ay may bayad at magtataas nga po starting today, July 1. Okay?
So that's it po. I hope naging clear na po sa inyo ang issue tungkol dito. So share this po sa inyong mga kakilala o kaibigan dito po sa Japan and back home sa Pilipinas po para malaman nila kung magkano na po sa ngayon ang visa application charge sa Japanese Embassy Office kapag long-term visa type ang gusto nilang apply. Okay? Maraming pong salamat sa inyong pakikinig.